Kaninang umaga, habang naghahanda akong pumunta sa mall, hindi ko inakala na ang isang hindi inaasahang pagkikita ay magpapalitan magpakailanman sa paraan ng pagtingin ko sa aking buhay, pamilya, at sa mga desisyong ginawa ko sa loob ng maraming taon. Minsan, ang katotohanan ay dumarating na parang babala. At tayo'y masyadong bulag para makita ito hanggat hindi pa ito tumatama ng diretso sa ating mukha. Nagsimula ang lahat mga 2 taon na ang nakalipas ng tanggalin ni Enrico, si Sebastian. Ang aming super sa loob ng halos 20 taon. Si Sebastian ay hindi lamang empleyado, bahagi siya ng aming pamilya, o kahit papaano yon ang akala ko. Dinala niya ang aming mga anak sa paalan noong bata pa sila. Sinamahan niya ako sa maraming check-up sa doktor. Nandoon siya sa mga sandali ng saya at lungkot. Kilala niya ang aming buhay kaysa sa marami sa aming kamag-anak. Pero para kay Enrico, may nagawang hindi mapapatawad na pagkakamali si Sebastian. Nakalimutan niyang sunduin siya sa airport, isang gabi, dahil nagkaroon ng emergency ang kanyang anak na maliit. Hindi naman malubha, salamat sa Diyos, pero mataas ang lagnat ng bata at tumakbo si Sebastian sa ospital nang walang iniisip na iba. Nang sa wakas ay nakausap na niya si Enrico para ipaliwanag, huli na. Galit na umuwi ang asawa ko sakay ng taxi. Nararamdaman na niloko ang tiwala niya. Kinabukasan, pinatalsik si Sebastian ng walang awa, walang buong severance pay, walang recommendation letter, kahit isang usapan para makapagpaliwanag. Ganyan si Enrico. Kapag naramdaman niyang niloko siya ng isang tao, isinasara niya ang pinto at itinapon ang susi. Walang second chance sa mundo niya. Puro absolute loyalty o total banishment. Sinubukan kong mamagitan. Nagmakaawa ako kay Enrico na pag-isipan ulit. Isipin ang mga taon ng tapat na serbisyo, ang mga pagpapatawad sa pagkakataon. Pero tiningnan niya ako nang malamig na kilala ko na at sinabi, "Blondie, huwag kang makialam sa mga desisyon ko sa negosyo. Hindi mo naiintindihan kung paano gumagana ang totoong mundo." Mas masakit yon kaysa sa inakala niya. Dahil bod yon ng kung ano na ang naging aming pagsasama. Isang kasunduan kung saan ako'y dekorasyon lamang. Ang perfect wife na nag-aayos ng mga eleganteng dinner at ngumingiti sa pictures. Pero walang halaga ang opinyon ko. Pero sa pagkakataong to, nagdesisyon akong kumilos. Sa unang pagkakataon sa loob ng mga dekada, pinili kong hindi manahimik at sumunod lamang. Pero ang aking pag-aalsa ay tahimik, invisible kay Enrico. Hinanap ko si Sebastian at sinimulang tulungan siya pinansyal. Hindi malalaking halaga na madedetect sa account namin, kundi maliliit na pera na iniipon ko mula sa aking personal na gastusin. Pambayad sa eskwela ng kanyang mga anak, sa doktor, para makaraos siya habang naghahanap ng bagong trabaho. Hindi ko sinabi kahit kanino, kahit sa mga anak ko, kahit sa mga kaibigan ko, at syempre hindi kay Enrico. Lihim ko yon, ang aking maliit na paraan para makabawi sa kalupitan ng asawa ko. Para maramdaman na may natitira pa akong kabutihan sa mundong nagiging sobrang lamig na. Hindi kailanman tumigil si Sebastian sa pagpapasalamat. Tuwing nagkikita kami para ibigay ang pera, napupuno ng luha ang mga mata niya na sinusubukan niyang itago. Sinabi niya na binigyan ko siya ng bagong buhay, na kung wala ang tulong ko, matitira sa kawalan ang kanyang pamilya. Pero palagi kong sinasagot, "Sebastian, ito ang pinakamaliit na magagawa ko. Kayo'y bahagi ng pamilya natin sa maraming taon. Hindi ko malilimutan yon." Kaninang umaga, nang umalis ako ng bahay patungo sa mall, lahat ay normal. Nasa study room si Enrico, abala sa business calls gaya ng dati. Ang aming 2 anak, si Marcel at Diana, matagal nang may sariling buhay. Bawat isa sa sariling lungsod, bawat isa sa sariling mundo, kung saan ako'y malabong figura lamang sa background ng kanilang childhood memories. Ang bagong super ni Enrico, isang binatang tahimik na halos hindi ako kinakausap, inihatid ako sa entrance ng mall. Pumasok ako, bumili ng ilang gamit ng walang gaanong sigla, damit na hindi ko kailangan. Accessories para sa bahay na puno na ng mga bagay na walang kabuluhan. Nakakatawa kung paano napupuno ang physical space, habang ang emotional space ay nananatiling nakakabagbag damdamin na walang laman. Nang lumabas ako pagkatapos ng 3 oras dala ang mga shopping bags, inaasahan kong makita ang sasakyan ni Enrico sa pick-up area. Pero sa halip ay si Sebastian. Nakaupo siya sa tabi ng simpleng kotse. Nakatitig sa akin ng may intensity na hindi ko pa nakita noon sa kanyang mga mata. Lumapit ako ng nalilito. "Sebastian, anong ginagawa mo rito?" Tumingin siya sa paligid ng kinakabahan. Parang natatakot na may nakatingin sa atin. Lumapit siya at bumulong ng mabilis at seryoso. "Aling Blondie, makinig ka ng mabuti. Huwag kang sumakay sa sasakyan kapag dumating na. Magtaksi ka na lang. Buhay mo ang nakataya.
Maunawaan mo kapag nakita mo kung sino. Bigla akong kinabahan ng husto. Hindi biro o ang ekspresyon niya. Totoong takot at urgency. Anong sinasabi mo? Sino ang darating? Tanong ko habang mahigpit na kapit ang mga bags. Tumingin si Sebastian sa likod ko at lalong naging tense ang mukha niya. Wala nang oras para ipaliwanag lahat ngayon. Aling Blondie. Basta pagkatiwalaan mo ako. Tulad ng pagtitiwala ko sa iyo nang tulungan mo ako. Pakikalmahan mo ang tatsi. Pumunta sa public place. At pag-uwi mo, huwag kang umarte na walang nangyari. Obserbahan mo, makinig ka. Malapit na ang sagot kaysa sa inaakala mo. Bago pa ako makasagot, tinuro niya ng palihim sa kabilang dulo ng parking. Dumating na ang sasakyan. Pakikalmahan mo ang ginagawa ko. Magkikita tayo ulit malapit na. At sumakay siya agad sa kotse niya at umalis. Iniwan akong nakatayo sa sidewalk, nalilito at natatakot. Tiningnan ko ang tinuro niya at totoo nga. Papalapit na ang itim na kotse ni Enrico. Ang bagong super ang nagmamaneho ng may perfection na hinihingi ng asawa ko. Pero ngayon, pagkatapos ng mga salita ni Sebastian, ang pamilyar na sasakyan ay biglang naging threatening. Nag-iisip ako ng mabilis. Anong ibig sabihin nito lahat? Bakit binabalaan ako ni Sebastian na huwag sumakay sa sarili naming kotse? At anong ibig sabihin ng, makikita mo kung sino? Huminto ang kotse sa harap ko. Bumaba ang super para tulungan ako sa mga bags, gaya ng dati. Pero sa pagkakataong to, sa unang beses sa loob ng mga buwan, talagang tiningnan ko siya. Mga 30 anyos, matigas ang mukha, umiiwas ang tingin. Hindi siya friendly, pero sabi ni Enrico, ang importante ay efficiency, hindi friendliness. Salamat, pero hindi na kailangan. Sabi ko nang sinusubukang maging matatag ang boses. Magpapalipas muna ako. Uwi na kayo. Magkatatsi na lang ako mamaya. Nagulat siya. Sigurado po kayo, Ginang Garcia. Sabi po ni Ginoong Enrico na huwag po kayong iwanan. Sigurado ako. Sabihin mo kay asawa ko na may biglaang nangyari. Nakita ko ang isang matandang kaibigan dito. Nagdalawang isip siya sandali. Pero tumango na rin. Inilagay niya ang bag sa trunk at ibinigay sa akin. Sige po, Ginang. Pinanood ko siyang umalis habang patuloy na mabilis ang tibok ng puso ko. Tama ba ang ginawa ko o nababaliw lang ako sa paranoia? Pero may isang bagay sa boses at tingin ni Sebastian na nagsasabi na totoo to. Naisab niya ako sa kung ano man yon. Kahit hindi ko pa naiintindihan. Sumakay ako ng taxi at sinabi sa driver na dalhin ako sa isang cafe sa downtown. Malayo sa amin. Kailangan ko ng oras para mag-isip. Para iproseso ang lahat. Habang tumatakbo ang taxi sa mga kalye ng lungsod, iniisip ko ang mga nakaraang buwan. May kakaiba bang hindi ko napansin? May senyales ba na may mali? Mas malayo pa si Enrico kaysa dati, kung posible yon. Mas marami siyang oras sa opisina, uwi ng huli, at kapag nandyan siya, parang nasa ibang lugar ang isip niya. Pero hindi naman bago yon. Matagal na kaming nakatira na parang estranghero sa isang bubong. Ang mga anak ko rin, hindi na masyadong naroroon. Si Marcel, ang panganay na 38 anyos, nagtatrabaho sa kumpanya ng ama. O kahit papaano yon ang akala ko. Matagal na kaming hindi nag-uusap ng mahaba. Puro text at mabilis na tawag na parating may madaling dahilan para tapusin. Si Diana, ang 35 anyos kong anak na lumipat sa ibang lungsod 5 taon na ang nakalipas pagkatapos mag-asawa. Lalong lumalayo ang mga tawag niya. Laging busi sa sariling pamilya, sa sariling commitments. Ako'y isa na lang sa listahan ng obligations niya, hindi priority. Sanay na ako sa pag-iisa na yon, o akala ko, pero sa loob-loob, may bahagi pa rin akong umaasa na magbabago. Na maalala ng mga anak ko na may nanay sila, na maalala ni Enrico na may asawa siyang higit pa sa dekorasyon. Dumating ako sa cafe at nag-order ng tsaa. Nanginginig ng bahagya ang kamay ko habang hawak ang tasa. Paulit-ulit sa isip ko ang mga salita ni Sebastian. Maunawaan mo kapag nakita mo kung sino. Sino ang tinutukoy niya? Ang super. May iba pa. At bakit siya delikado sa akin? Kinulot ko ang cellphone at nakita ang maraming text mula kay Enrico na nagtatanong kung bakit hindi ako sumakay sa kotse. Bakit nagstay pa ako? May controlling tone, yon nakilala ko. Nadisgis bilang concern. Nakita ko ang isang lumang kaibigan. Magkakape kami. Uwi ako sa ilang oras. Tugon ko na sinungalingan ng may ginhawa na ikinagulat ko sa sarili ko. Habang naghihintay ng sagot niya, tiningnan ko ang paligid ng cafe. Mga batang magkasintahan na tumatawa. Mga barkada na nagkukwentuhan. Isang matandang nagbabasa ng tahimik sa sulok. Parang mayroon silang lahat na matagal ko nang nawala. Tunay na koneksyon sa ibang tao.
Kailan ba ako nawalan ng tunay na kaibigan? Kailan ko pinayagan na maging asawa ni Enrico Garcia? Absent mother ni Marcel at Diana, ang babaeng nasa gilid lang ng buhay ng iba. Vibrate ang cellphone sa reply ni Enrico. Sige, huwag kang magtagal. Ni hindi man lang tinanong kung kanino ako. Walang curiosity. Binigyan lang ako ng permiso na magtagal sa sarili kong bahay. Parang teenager na kailangan ng approval niya. Nagpalipas ako ng halos 2 oras sa cafe na umiinom ng tsaa at nakatitig sa labas. Habang hindi tumitigil ang pag-ikot ng isip ko. Sa wakas, nang magsimulang lumubog ang araw, nagdesisyon akong umuwi. Pero hindi bago gawin ang isang bagay na matagal ko nang hindi ginagawa. Tawagan ang mga anak ko. Una ko tinawagan si Marcel. Pagkatapos ng ilang ring, sinagot niya ng may madaling tono na naging trademark niya. Ma, busi ako. May problema ba? Hindi ba pwedeng tawagan ko lang ang anak ko nang walang problema? Tanong ko, habang nahahaluan ng lungkot at inis ang boses ko. Sandaling katahimikan. Tama ka. Sorry. Busi lang talaga. Si Dad, pressure sa mga bagong project. Kumusta sa kumpanya? Tanong ko para mapanatili ang usapan. Okay lang, under control. Automatic na sagot niya. Ma, totoo bang tinawagan mo lang para tanungin ang trabaho? Gusto ko lang marinig ang boses mo. Anak. Matagal na tayong hindi nag-uusap ng totoo. Alam ko, Ma. Sorry. Ang oras kasi, alam mo na. Ang oras na laging kulang. Ang oras na nagpapalayo sa akin. Ang oras na nagiging estranghero ang pamilya na isang apelyido lang ang pagkakapareho. Marcel, okay lang ba talaga? Hindi lang sa trabaho. Mas mahabang katahimikan ngayon. Akala ko sandali, magbubukas siya. Papayagan akong makapasok sa buhay niya ng totoo. Pero may narinig akong boses sa background at nagbago ang tono niya. Ma, kailangan ko nang bumaba. Tatawagan kita mamaya. At binaba niya bago pa ako makasagot. Tinitigan ko ang cellphone. Nararamdaman ang pamilyar na emptiness sa dibdib. Susunod, tinawagan ko si Diana. Sa pagkakataong ito, diretso sa voicemail. Hello, anak. Si mommy ito. Tinawagan lang para kumusta ka. Kumusta ang mga bata? Tawagan mo ako kapag may time. Mahal kita. Itinago ko ang cellphone at nagbayad. Oras na para harapin ang anumang naghihintay sa akin sa bahay. Inihatid ako ng taxi sa harap ng gate ng bahay namin. Imponte pa rin ang bahay. May perpektong hardin at eleganteng facade. Pero sa akin, matagal nang hindi na ito naging tahanan. Estruktura na lang kung saan ako'y naninirahan. Naghihintay ng isang bagay na hindi kailanman dumarating. Pumasok ako ng maingat, naalala ang payo ni Sebastian. Obserbahan mo, makinig ka. Nasa study room si Enrico, gaya ng inaasahan. Naririnig ko ang boses niya sa likod ng saradong pinto. Nagninegosasyon sa telepono. Umakyat ako sa kwarto namin at inilagay ang mga bag sa kama. Habang inaayos ang mga pinamili ng mekanikal, patuloy ang pagproseso ng isip ko sa lahat. Anong gusto ni Sebastian na makita ko? Anong panganib ang iniligtas niya sa akin? Sa gabing yon, sa hapunan, pinagmasdan ko si Enrico ng bagong paningin. Kumakain siya ng tahimik, paminsan-minsang tinitingnan ang cellphone. Ganap na walang pakialam sa akin sa kabilang banda ng mesa. Pagkatapos ng 42 taon, naperpekto na namin ang sining ng pag-iwasan sa isa't isa. Kumusta ang araw mo? Tanong ko, sinira ang katahimikan. Nagulat siya sa tanong ko. At sayo, kumusta? Mukhang may kwento. Interesante, sobrang interesante. Tiningnan niya ako ng mas maigi. Ganun. Anong naging interesting sa mall? Mga taong hindi inaasahan ang makikita mo. Sabi ko ng maingat, pinagmamasdan ang reaksyon niya. Tumaas ang kilay niya ng bahagya. Anong ibig mong sabihin, Blandy? Na minsan, ang mga taong pinaka-hindi natin inaasahan ang nagpapakita ng pinakamalaking katapatan. Ang mga talagang nagmamalasakit sa atin kapag abala ang lahat. Nagsasalita ka ng pababaliktad. Sabi niya ng may inis. Kung may sasabihin ka, sabihin mo ng diretso. Pero hindi ko ginawa. Sa halip, ngumiti ako ng mahina. Iniisip ko lang ang buhay, Enrico, ang mga pinipili natin at ang mga resulta nito. Tiningnan niya ako ng ilang segundo pa. Parang sinusubukang i-decipher ang isang kode. Pagkatapos, halatang napagdesisyunan na hindi sulit ang effort. Bumalik siya sa cellphone niya. Ngayong gabi, habang natutulog si Enrico sa tabi ko, gising ako, nakatitig sa kisam sa dilim. Hindi tumitigil ang pag-reply ng isip ko sa mga detalye ng araw. Ang babala ni Sebastian, ang kakaibang tingin ng super, ang pagkakalayo ng mga anak ko, at bigla, may nag-click sa isip ko, isang usapan na aksidenteng narinig ko mga linggo na ang nakalipas.
Si Enrico sa telepono sa study room. Nag-usap tungkol sa transfers at accounts sa abroad ng may unusual tone. Naalala ko rin kung paano nagiging nervous at umiiwas si Marcel lately. At si Diana, na hindi naman close kay Dad, biglang tumatawag ng madalas. Napansin ko sa incoming calls sa cellphone ni Enrico kapag nakakalimutan niya sa sala. Posibleng may nangyayari na hindi ko napansin sa peripheral existence ko sa pamilyang to. Isang bagay na kinasasangkutan ng asawa ko, mga anak ko, at sadyang inilayo ako. Muling tumunog sa isip ko ang salita ni Sebastian. Maunawaan mo kapag nakita mo kung sino. At bigla, nang may clarity na nagpaubos ng hininga ko, nagsimulang mag-sink in. Hindi ang super ang panganib. Mas malapit pa ang panganib. Nasa loob mismo ng pamilya ko. Ang mga sumunod na araw ay isang masakit na revelasyon. Sinimulan kong obserbahan gaya ng payo ni Sebastian. At ang nakita ko ay sinira ang puso ko sa paraang hindi ko maisip. Napansin kong biglang tumitigil ang usapan nina Enrico at Marcel kapag pumasok ako sa kwarto. Napansin ko ang mga makahulugang tinginan nila sa hapunan. Parang may lihim na hindi dapat alam ko. At ang pinakamasakit, nakikita kong umiiwas ang sarili kong anak ng tingin kapag may simpleng tanong ako tungkol sa buhay niya. Isang hapon, habang nasa meeting si Enrico sa labas, pumasok ako sa study room niya. Hindi ko to ginagawa dati. Sagrado yon para sa kanya. Lugar kung saan hindi ako welcome. Pero may nagtulak sa akin na tawirin ang invisible line na yon. Sa mesa niya ay may mga dokumento na nakakalat. Sinimulan kong basahin. Nanginginig ang kamay ko. Mga legal papers, contracts, bank statements. Habang binabasa ko, lalong lumilinaw ang kakilakilabot na larawan. Inililipat ni Enrico ang assets. Malalaking halaga ng pera ang inililipat sa offshore accounts. Mga properties ang inerehistro sa ilalim ng ghost companies. At ang pinakamasakit, wala akong pangalan kahit saan. Sistemang pinapalabas ako sa lahat ng pinagsamahan namin sa loob ng 4 na dekada. Nabitawan ko ang mga papel nang marinig ko ang kotse sa gate. Mabilis akong lumabas ng study room. Mabilis ang tibok ng puso. Nagtago ako sa kusina. Nagpapanggap na naghahanda ng tsaa nang pumasok si Enrico. Blondie, nasaan ka? Tumunog ang boses niya sa buong bahay. Nandito sa kusina, sagot ko. Nagula sa katatagan ng boses ko, kahit na bagyo ang emosyon sa loob. Lumabas si Enrico sa pinto. Nakaluwag ang necktie, pagod ang mukha. Kailangan nating mag-usap, sabi niya. At sa tono niya, naintindihan ko na matagal nang papalapit ang momentong to. Tungkol saan? Tanong ko, kahit alam ko na ang sagot. Sa atin. Sa pagsasama natin. Sa future. Umupo ako ng dahan-dahan sa upuan sa kusina. Naghahanda sa darating. Matagal ko nang iniisip. Simulan niya nang hindi umuupo. Nakatayo parang nagpe-present sa business meeting. Magkaiba na tayo ng tao ngayon, Blondie. Wala nang nag-ugnay sa atin, kundi ugali at isang papel lang. Ang 42 taon ng pagsasama ay higit pa sa papel. Sabi ko ng mahina. 42 taon ng coexistence, pagtatama niya. Huwag tayong maglokohan. Matagal nang hindi na tayo tunay na mag-asawa. Housemates lang tayo. Masakit man ang mga salita niya. Hindi naman ganap na mali. Pero may kalkulado at malamig na something sa tono niya na nagpapaunawa sa akin na hindi ito tungkol sa feelings. Strategy ito. Ano talaga ang ibig mong sabihin, Enrico? Huminga siya ng malalim. Gusto ko ng divorce, Blondie. Sa tingin ko, pareho tayong may karapatan sa katotohanan kung ano na ang naging tayo at magpatuloy sa buhay. Ayun na, ang katotohanan sa hangin sa pagitan namin. Pero alam ko na may higit pa sa likod ng biglaang honesty na to. Na-gets ko. At ang mga anak, si Marcel at Diana, alam ba nila ang desisyong to? Ang bahagyang pagdalawang isip sa mata niya ang nagkumpirma ng lahat. Maunawaan nila. Mga adulto na sila. Alam nila na hindi pwedeng pilitin ang pagsasama kung hindi na gumagana. Maunawaan nila. Ulit ko, hinayaan ang tanong na lumutang. O baka alam na nila dahil alam na nila. Tiningnan niya ako ng mas maingat ngayon. Parang rivaluating kung gaano karami ang alam ko. Blondie, huwag mong gawing mas mahirap ito. Pwede kang manatili sa bahay sandali habang nag-aayos ka. Magiging fair ako sa division of assets. Fair. Lumabas ang salita nang may pait na ikinagulat ko sa sarili ko. Fair tulad ng pagiging fair sa paglilipat ng assets sa accounts na wala akong pangalan. Fair tulad ng pagiging fair sa pagsasama ng anak natin sa plano mo nang hindi mo ako sinasabihan. Fair na ganyan, Enrico. Nagbago agad ang ekspresyon niya. Nahulog ang maskara ng pagiging civilized, at lumitaw ang mas matigas sa ilalim. Naghimasok ka sa mga gamit ko.
Ito rin ang tahanan ko. O kahit papaano, hanggang sa magdesisyon kang hindi na. Blondie, hindi mo alam ang pinagsasasabi mo. Mga komplikadong business matters, yan na hindi mo naiintindihan. Huwag mo akong insultuhin na parang tanga ako. Pinutol ko siya. Unang beses sa loob ng maraming taon, tumaas ang boses ko. Asawa mo ako sa loob ng 4 na dekada. Invisible. Na-ignore. Pero hindi ako tanga. Pinikit niya ang panga. Kukuha ako ng pinakamagaling na abogado. Suggest ko, gawin mo rin. Hindi kailangang maging pangit to, Blondie. Pwede tayong maging civilized. Civilized. Ulit ko ng may tawa na walang saya. Tulad ng pagiging civilized mo sa pagplano nito sa likod ko. Tulad ng pagiging civilized mo sa pagsasama ng mga anak natin sa plano mong iwan akong walang-wala. Wala namang iiwan na walang-wala. Huwag kang magdramatic. At si Diana, si Marcel lang ba ang sapat na accomplice mo? Walang sagot si Enrico. Pero ang katahimikan niya ang sagot. Tumalikod siya at lumabas ng kusina. Iniwan akong mag-isa sa mga pira-pirasong iniisip at nasirang puso. Naupo ako roon ng maraming oras. Pinapanood ang pagkawala ng liwanag ng araw. Hindi ako nakatulog ng gabing yon. Sa guest room ako natulog. Hindi makayang makasama sa kama ang lalaking lubos na niloko ako. Tuwing ipinipikit ko ang mata, nakikita ko ang mga mukha ng mga anak ko. Nagtatanong kung paano tayo nakarating dito. Kung paano naging konspirasyon laban sa akin ang pamilyang akala ko'y itinayo ko. Kinabukasan, may text mula kay Sebastian. Kailangan nating mag-usap. May mga bagay kang dapat malaman. Kafla Esquina, 1-0 pakikalmahan mong mag-isa. Dumating ako ng maaga, desperado sa mga sagot. Nandoon na si Sebastian. Nakaupo sa likurang mesa na may folder sa harap. Aling Blondie, bati niya ng may respeto na lagi niyang ipinapakita. Salamat sa pagpunta. Kailangan kong malaman kung ano ang nangyayari. Paano mo nalaman ang tungkol sa kotse? Anong makikita ko? Humugot siya ng malalim. Parang naghahanda para sa mahirap sabihin. Mga 3 buwan na ang nakalipas. Pagkatapos makakuha ng bagong trabaho bilang driver sa ibang kumpanya, aksidenteng nakita ko si Ginoong Marcel. Nasa restaurant siya kasama ng ama niya at ilang abogado. Hindi ko dapat marinig, pero nakilala ko ang boses at lumapit ako ng di sinasadya. Ano ang narinig mo? Halos bulong ang boses ko. Pinag-usapan kanila kung paano siguraduhin na sa divorce ay wala kang malaking bahagi sa assets. Narinig ko si Ginoong Enrico na sinasabi na asawa ka lang. Hindi ka naman talaga nag-ambag sa kumpanya. Lahat ay dahil sa trabaho at effort niya. Nagsimulang tumulo ang luha ko. Ang pagkakarinig nito kay Sebastian ay nagbigay ng undeniable reality sa pinaghihinalaan ko. At si Marcel, ang anak ko, walang sinabi para ipagtanggol ako. Tumingin si Sebastian sa sahig. Pasensya na, Aling Blondie. Sumang-ayon si Ginoong Marcel. Kahit nagsuggest siya ng iba pang paraan para maprotektahan ang assets ng pamilya. Ang salitang pamilya ay parang malupit na biro. Anong pamilya? Ang nagkokonspira laban sa sariling ina. May iba pa ba? Itinuloy ni Sebastian habang binubuksan ang folder. Pagkatapos noon, nag-imbestiga ako sa sarili ko. May mga kontak ako, mga taong may utang na loob sa akin. At nalaman ko ang dapat mong malaman. Ipinakita niya ang mga dokumento, pictures, records. Habang tumitingin ako, lalong lumilinaw ang buong larawan ng pagtataksil. Matagal nang pinaplano ito ni Enrico, higit 1 taon. Inilipat niya ang properties sa pangalan ng companies na kontrolado niya at ni Marcel. Inilipat ang pera mula joint accounts patungo sa personal. Kahit ibinenta ang investments na akala ko ay meron pa tayo, itinago ang pera kung saan hindi ko ma-access. At ang pinakamasakit, may mga dokumento na nagpapakita na alam din ni Diana. Ang anak kong laging umaiwas sa akin ay hindi inosente. Siya mismo ang pumirma bilang witness sa ilang transfer documents. Pero may isa pang dapat mong malaman, sabi ni Sebastian ng mahina. Noong araw na nakita kita sa mall, sinusundan ko ang bagong super ni Ginoong Enrico. Matagal ko nang pinaghihinalaan siya. Anong klaseng hinala? Hindi lang siya ordinaryong driver, Aling Blondie. Private investigator siya. Ang tunay niyang trabaho ay subaybayan ka. I-document ang bawat galaw mo. Maghanap ng anumang pwede gamitin laban sa iyo sa divorce. Nag-freeze ang dugo ko. Ang sarili kong pamilya ang nag-iimbestiga sa akin. Naghahanap ng kahit anong pwede nilang gamitin para mabawasan ang makukuha ko. Affair, excessive spending, kahit anong pwede nilang ipinta bilang inappropriate. Pero wala naman akong ginawa. Sabi ko, nabibiyak ang boses. Sa loob ng 42 taon, tapat akong asawa, mapagmahal na ina.
Inilaan ko ang buong buhay ko sa pamilyang to. Alam ko, Aling Blandy. Kaya kita binigyan ng babala. Noong araw na yon, plano ng investigator na sundan ka. Kuhanan ng picture ang pagkikita natin. Pati ang mga naunang pagkikita nang magbigay ako ng pera. Plano nilang gamitin yon para sabihing may inappropriate relationship ka. Na naglilipat ka ng pamilyang pera. Nawalan ako ng salita. Ang lalim ng pagtataksil ay overwhelming. Bakit? Tanong ko sa wakas. Bakit nila ito gagawin? Ako ang nanay nila, asawa niya. Anong ginawa ko para mag-deserve nito? Hinawakan ni Sebastian ang kamay ko ng mahina. Wala kang ginawang mali, Aling Blandy. Tungkol ito sa kasakiman, sa pagiging makasarili. Pero kailangan mong protektahan ang sarili mo. Kumuha ka ng magaling na abogado, ngayon na, bago pa sila magtoke ng next step. Tama siya. Sa unang beses sa buhay ko, kailangan kong itigil ang pagiging submissive wife at self-sacrificing mother. Kailangan kong lumaban para sa sarili ko, dahil halata na walang ibang gagawin yon. May isa pa dapat mong malaman. Dagdag ni Sebastian, habang kinukuha ang isa pang dokumento. Noong pinatalsik ako ni Ginoong Enrico, hindi lang dahil sa airport incident. Nakita ko ang isang bagay na hindi ko dapat makita. Ano ang nakita mo? Nakita ko siyang pumasok sa hotel, kasama ang isang babaeng hindi ikaw. Hindi lang isang beses, kundi maraming beses sa loob ng 2 taon. Hindi ako dapat nagulat, pero nagulat ako. Pagkatapos ng lahat ng taon na malamig at malayong pagsasama, may maliit pa ring pag-asa ako na kahit papaano ay may respeto pa rin tayo sa isa't isa. Namatay ang pag-asang yon sa momentong yon. May ebidensya ka ba? Tanong ko, mas matatag na ang boses. Ngumiti si Sebastian ng malungkot. May dates, places, at ilang contact sa hotels na pwede mag-validate. Naisip ko na baka kailanganin mo yan isang araw. Salamat, Sebastian. Hindi lang para dito, kundi sa lahat. Mas tapat ka pa sa akin kaysa sa sarili kong pamilya. Tinulungan mo ako nang walang ibang tumulong. Aling Blandy. Ito ang pinakamaliit na magagawa ko. Lumabas ako ng CAF na ibang-iba. Nandyan pa rin ang sakit, malalim at sumaksak. Pero ngayon may dagdag, determinasyon. Ang mga sumunod na araw ay puno ng aktibidad. Kumuha ako ng abogada na espesyalista sa divorce, si Ate Patricia Mendez, nakilala sa pagiging matatag pero patas. Nang ipakita ko sa kanya ang lahat ng dokumento na nakalap ni Sebastian, lumiwanag ang mata niya sa halo ng galit at determinasyon. Ginang Garcia, sabi niya habang tinitingnan ang mga papeles, malaking pagkakamali ang ginawa ng asawa mo sa pag-underestimate sa'yo. Sapat ang ebidensya natin para ipakita ang concealment of assets, na hindi pinapakitaan ng mga hukom ng basta-basta. Sa unang beses sa loob ng mga linggo, may maliit na liwanag ng pag-asa ako. Pero ang pinakamabigas sa akin ay hindi ang legal battle na darating, kundi ang sakit ng pagtataksil ng mga anak ko. Isang bagay ang mamatay ang pagsasama namin ni Enrico pagkatapos ng maraming taon. Ibang usapan ang matuklasan na ang mga anak na inilaan ko, ang buhay ko, ay tumalikod sa akin para sa pera. Nagdesisyon akong harapin sila. Kailangan kong marinig mula sa sarili nilang bibig kung bakit nila to ginawa. Bakit napakaliit ko sa kanila? Una kong tinawagan si Marcel. Hiniling ko na pumunta siya sa bahay. Kailangan naming mag-usap ng urgent. Maingat ang tono niya nang pumayag siyang dumating sa hapon na yon. Nang dumating siya, sinalubong ko siya sa sala. Mukha siyang uncomfortable. Umiiwas ng tingin habang naupo sa sofa kung saan siya madalas maglaro noong bata. Ma, anong pag-usapan natin? Tanong niya, sinusubukang maging casual. Gusto kong pag-usapan kung bakit tinutulungan ng sarili kong anak ang ama niya na agawan ako. Ang salitang agawan ay nag-react sa kanya. Hindi namin inaagawan ka, ma. Komplikado lang. Negosyo yan. Negosyo. Ulit ako habang tumataas ang galit sa dibdib ko. Ang pagnakaw sa sariling ina ng karapatan niya ay negosyo. Ma, hindi mo naiintindihan. Si Dad ang nagtayo ng imperyo. Ikaw, hindi ka nagtatrabaho, hindi ka nag-ambag. Totoo bang hindi ako nag-ambag? Tumaas ang boses ko, kahit sinusubukan kong maging kalmado. Marcel, ako ang nagpalaki sa 2 anak. Ako ang nag-ayos ng bawat social event na nagbigay ng connections kay Dad para makapag-close ng deals. Ako ang nagpanatili ng maayos na tahanan para makapag-focus siya sa trabaho. Hindi ba yon contribution? Hindi naman pareho yon sa tunay na trabaho, sabi niya, pero kulang na sa conviction ang tono. Ngayon, alam mo ba kung ano ang pinakamasakit sa akin, anak? Hindi ang pera. Ito ang ikaw, ang panganay ko, ang batang inaalagaan ko ng may sakit. Tinulungan sa bawat homework, sinusuportahan sa bawat desisyon.
Tiningnan mo ako sa mata sa loob ng mga buwan, habang alam mong pinaplano nyo to at hindi ka nagsalita. Nakita ko ang pagkahalumigmig ng mga mata niya. Pero mabilis niyang kinurap, ayaw magpakita ng emosyon. Sabi ni Dad, para sa ikabubuti natin lahat yan. Na okay ka lang, na may sapat ka para mabuhay ng komportable. At naniwala ka, o basta walang pakialam dahil safe ang inheritance mo. Ang katahimikan ang sumunod ang sagot ko. Alam mo ba kung ano ang nalaman ko, Marcel? Na hindi lang para sa divorce niya ako inaalisan ng assets. Pati para siguraduhin na karamihan ay mapupunta sa'yo. Si Diana, mas maliit ang makukuha. Pero siguro hindi rin mahalaga yon sa'yo, di ba? Pumutla si Marcel. Hindi ko alam. Hindi mo gustong malaman. Mas madali na lang sabihin sa sarili mo na alam ni Dad ang tama. Na negosyo lang to, na okay lang si Mommy. Mas madali kaysa aminin na kasali ka sa isang bagay na lubos na hindi patas at malupit. Ma, sabihin mo nga sa akin, Marcel. Naisip mo ba kung ano ang mangyayari kung noong bata ka at nagkasakit ka sa kalagitnaan ng gabi at sinabi ko, hindi ito problema ko, negosyo lang to. O noong umiyak ka dahil binubuli ka sa school at ginugugol ko ang oras para aliwin ka. Naisip mo ba kung sinabi ko, hindi ito nakakatulong sa future ko, kaya wala akong pakialam. Sa wakas, tumulo ang luha niya. Pasensya na, Ma. Pasensya na ba talaga o pasensya dahil nahuli ka? Walang sagot. Gusto ko nang umalis ka sa bahay ko. Sabi ko nang may kalmadong hindi ko nararamdaman. At sabihin mo sa kapatid mo na kailangan ko ring makausap siya. Dahan-dahang tumayo si Marcel. Sa pinto, tumalikod siya. Ma, talaga namang. Umalis ka na, Marcel. Gayon na. Nang umalis siya, pinayagan ko ang sarili kong umiyak. Hindi tahimik na luha, kundi malalim na hagulgol mula sa pinakaloob ko. Umiyak ako para sa anak na nawala ko. Para sa pamilyang hindi ko talaga naging. Para sa mga taon na inilaan ko, sa mga taong sa huli, ay nakita lang akong hadlang sa plano nila. Dumating si Diana kinabukasan. Hindi katulad ni Marcel, defensive ang dating niya, handa sa konfrontasyon. Kinuwento sa akin ni Marcel ang sinabi mo. Simulan niya bago pa ako makapagsalita. Hindi patas, Ma. Matagal na nagtrabaho ng husto si Dad. May babae ang tatay niyo. Pinutol ko siya. Sa loob ng hindi bababa sa 2 taon, habang pinapanatili ko ang bahay na to, habang tapat na naghihintay ako ng pag-uwi niya tuwing gabi, kasama niya ang ibang babae. Natigilan si Diana, halatang hindi niya inaasahan yon. At kayong dalawa, ituloy ko. Ang sarili kong mga anak, nakipagsabuatan sa kanya, para siguraduhin na kapag iniwan niya ako, ay wala akong makukuha. Hindi dahil patas, kundi dahil convenient para sa inyo. Ma, naisip mo ba kung bakit napakalayo mo sa akin nitong mga huling taon? Bakit ka tumigil sa pagtawag, sa pagbisita? Dahil alam mo ang darating at ayaw mong harapin kung ano ang sinasabi nito tungkol sa'yo. Tumahimik ang anak ko. May internal battle sa mukha niya. Tinuruan kita maging malakas, independent, pero hindi ko tinuruan maging malupit. Ikaw ang nag-iisa na natutunan yon, Diana, at kailangan mong mabuhay kasama nito. Dahan-dahang umupo si Diana sa sofa. Nawawala ang depensa at lumitaw ang vulnerability sa ilalim. Sa unang beses sa loob ng maraming taon, talagang nakita niya ako, hindi bilang hadlang o obligation, kundi bilang tao. Ma, nabiyak ang boses niya. Hindi ko gusto na maging ganito, pero naging ganito. Umupo ako sa harap niya, at pinili mong makisali. Walang kumilit sa iyo na pumirma sa mga dokumento. Naitago ang mga sekreto ng tatay mo. Pero sabi ni Dad, kung hindi ako sumama, kung hindi ako sa kanyang panig, ako rin ang cut-off niya. Sabi niya sa negosyo, walang lugar para sa emosyon. Kailangan mong pumili, kasama ang pamilya o laban dito. At hindi mo naisip na ako rin pamilya. Na ang nanay mo rin ay may karapatan sa katapatan. Nagsimulang tumulo ang luha ni Diana. May mga anak ako, Ma. Kailangan kong isipin ang future nila, ang education nila, lahat ng kailangan nila. At si Marcos, ang asawa ko, hindi ganoon kalaki ang kita. Mahalaga ang mana ni Dad sa amin. Kaya ibinenta mo ako para sa financial security. Hindi ganun, sigaw niya. Pero kulang sa conviction ang boses. Akala ko, sabi ni Dad na okay ka lang, na may sapat kang pera para mabuhay ng komportable hanggang sa pagtanda mo. Kaya okay lang na agawan ka ng karapatan mo. Diana, hindi lang pera ang usapan. Tungkol ito sa pagtataksil sa akin ng sarili kong pamilya. Tungkol ito sa mga buwan na tuwing tinitingnan mo ako. Tuwing umaiwas ka sa tawag ko. Dahil alam mong inihahanda nila ang bitag na to para sa akin. Tinakpan ni Diana ang mukha ng mga kamay. Umiiyak. Sa isang saglit, naisip kong aliwin siya.
Yakapin tulad ng ginagawa ko noong bata pa siya, pero pinigilan ko. Kailangan niyang maramdaman ang bigat ng ginawa niya. Hindi i-rescue mula sa consequences. Alam mo kung ano ang pinaka-ironic dito? Sabi ko ng mahina. Buong buhay ko, tinuruan ko kayong maging mabuti, honest, loyal. Tinuruan ko na ang pamilya ang pinakamahalaga. Sa huli, natutunan niyo ang kabaligtaran. Natutunan niyong ang pamilya ay mahalaga lang kapag convenient, na may presyo ang katapatan, at okay lang na magkanulo sa taong nagmamahal sa'yo kung may sapat na pera. Hindi kami masasamang tao, ma. Bulong ni Diana sa gitna ng luha. Hindi kayo masama, pero gumawa kayo ng masasamang bagay. At yon ang katotohanan na kailangan ninyong harapin. Tiningnan ako ng anak ko nang may mapupungay na mata. Kayang mo ba kaming mapatawad balang araw? Nagulat ako sa tanong. Hindi dahil hindi ko naisip ang pagpapatawad, kundi dahil hindi ko inaasahan na darating ito ng mabilis at madali. Parang ang pagpapatawad ay pwede lang hingin at ibigay ng walang hirap na redemption. Hindi ko alam, Diana. Sa totoo lang, hindi ko alam. Ang pagpapatawad ay hindi basta ibinibigay dahil hiniling. Ito ay kinikita, itinayo sa totoong pagbabago at genuine na pagsisisi. At hanggang ngayon, ang nakikita ko ay pagsisisi dahil nahuli kayo, hindi dahil sa ginawa ninyo. Totoo akong nagsisisi, ma. Kung gayon, patunayan mo. Hindi sa salita, kundi sa gawa. Kausapin mo ang tatay mo. Sabihin mo na mali ito, na hindi ka nasasali. Mag-testify ka para sa akin kung kinakailangan. Ipapakita mo sa mga anak mo na hindi pwede itapon ang lola nila kapag hindi na convenient. Tumango ng dahan-dahan si Diana habang pinupunasan ang luha. Gagawin ko yon. Nangako ako. Ang mga pangako sa pamilyang to ay napatunayan ng hindi gaanong mapagkakatiwalaan. Sabi ko ng malungkot, pero umaasa akong iba ngayon. Pagkatapos umalis ni Diana, nag-iisa ako sa malaking walang laman na bahay. Sa unang beses sa loob ng mga dekada, ang katahimikan ay hindi oppressive, liberating ito. Katahimikan ng mga desisyong ginawa, ng katotohanang lumantad na, ng isang babaeng tumigil ng maging invisible. Gabing yon, dumating si Enrico ng huli. Hinintay ko siya sa sala. Kailangan nating mag-usap, sabi ko. Wala na tayong pag-usapan, Blondie. Hayaan na lang ang mga abogado. Oh, marami pa tayong pag-uusapan. Gusto kong malaman mo na alam ko na lahat. Ang offshore accounts, ang mga transfer ng properties, ang babae sa hotel, ang private investigator, lahat. Nakita ko ang pagigting ng mukha niya. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Tama na ang pagsisinungaling, Enrico. May dokumentasyon ako ng lahat at may mga testigo. Ang ginawa mo ay hindi lang immoral, illegal din sa maraming aspeto. Kung susubukan mo, sisirain ko ang reputasyon mo. Sabi niya ng malamig. Pwede kong ipakita sa mundo na loyal na asawa na niloko. Nanay na inilaan ang buhay para sa pamilya tapos agawan ng sariling anak. Sage, Enrico. Sabihin mo sa mundo yon. Tingnan natin kung sino ang mas lalabas na talo. Sa unang beses sa loob ng mga taon natin, nakita ko ang katakutan sa mata niya. Hindi ko gusto sirain ka, ituloy ko. Babae lang yon sa level mo. Pero gusto ko ang nararapat sa akin. Gusto ko ang legal kong karapatan pagkatapos ng 42 taon ng pagsasama. At kung kailangan mong pumili sa pagitan ng pagiging tama ng kusang loob o pilitin ng hukom na makakakita ng ebidensya ng infidelidad at concealment mo, maging matalino ka sa pagpili. Matagal niya akong tiningnan. Nakita ko ang pagkalkula sa mata niya. Tinimbang ang options. Kakausapin ko ang mga abogado ko. Sabi niya sa wakas. Gawin mo yon. Samantala, lilipat ako sa hotel. Hindi ko na kaya sa bahay na to. Hindi ito tahanan. Hindi kailanman naging. Maganda lang na kulungan kung saan ginugol ko ang mga dekada na naglilingkod sa mga taong hindi kailanman nagbigay ng halaga sa akin. Blondie, huwag mo nang banggitin ang pangalan ko ng ganyan. Parang may ibig pa yon sa'yo. Ginawa mo akong estranghero, Enrico. Ngayon, mabuhay ka sa desisyong yon. Umakyat ako para mag-empake. Nararamdaman ang tingin niya habang umaakyat ako. Sa kwarto ko, habang tinitiklop ang damit at inilalagay ang mga gamit, napatingin ako sa mga larawan sa bedside table ko. Mga wedding photos, mga batang ngumingiti, birthdays at celebrations. Isang buong buhay na nakunan sa frozen moments na ngayon ay parang sa ibang tao na. Isang larawan lang ang kinuha ko. Ang mga anak ko noong maliit pa. Bago pa sila patigasin ng mundo. Bago pa nila matutunan na mas mahalaga ang pera kaysa pag-ibig. Itinago ko yon hindi bilang alaala ng kung ano sila, kundi palala ng kung ano ang nawala. Gabing yon, natulog ako sa simpleng hotel pero malinis. Mas maliit ang kama,
Hindi ganoon kaganda ang sheets, pero mas mahimbing ang tulog ko kaysa sa loob ng mga taon. Dahil sa unang beses sa loob ng mga dekada, natulog ako bilang tapat sa sarili ko. Kinabukasan, may text mula kay Sebastian. Kumusta po kayo, Aling Blandy? Gusto ko lang ipaalala na hindi po kayo nag-iisa. Ngumiti ako sa pagbabasa. Nakakatawa na ang pinakaloyal na tao sa buhay ko ay yung pinatalsik ng walang awa ng asawa ko. May kakaibang paraan ang buhay para ipakita kung sino talaga ang mahalaga. Sinagot ko, okay lang ako, Sebastian. Mas malakas kaysa sa akala ko. Salamat sa lahat. At totoo yon. Okay ako, hindi pa masaya, hindi pa lubos na gumaling, pero nasa daan na ako. At sa unang beses sa matagal na panahon, ako ang may kontrol sa daang yon. Ang mga sumunod na buwan ay proseso ng pagbabago na hindi ko inakala sa edad na 67. Akala ko noon, sa edad na to, tapos ng pagbabago, na ang malalim na pagbabago ay para sa mga bata pa. Pero natuklasan ko na hindi kailanman huli para muling matuklasan ang sarili. Para makahanap ng lakas na hindi mo alam na meron ka. Mahaba at minsan masakit ang legal process. Si Ate Patricia ay naging higit pa sa abogado. Naging kaalyado siya. Paalala sa akin ng sariling halaga kapag nakakalimutan ko. Salamat sa ebidensya ni Sebastian at sa sarili kong dokumentasyon. Naipakita namin ang concealment of assets ni Enrico. Sa huli, patas ang settlement. Hindi lahat, pero sapat para mabuhay ng marangal. Para magsimula ulit. Kailangang harapin ni Enrico ang consequences ng ginawa niya. Hindi lang legal, pati social. Nasira ang reputasyon niya sa business circles nang malaman ang totoo kung paano niya sinubukang agawan ang asawa ng 42 taon. Pero ang pinakamahalaga ay hindi ang pera o legal victory, kundi ang natuklasan ko tungkol sa sarili ko sa proseso. Bumili ako ng maliit na apartment sa tahimik na barangay. Hindi mansyon na hinintay ko dati, pero akin. Bawat furniture na pinili ko, bawat kulay na pinintura, bawat dekorasyon, akin lang lahat. Sa unang beses sa adult life ko, nakatira ako sa espasyong nagpapakita kung sino ako, hindi kung sino ang inaasahan nila. Binuhay ko ulit ang mga bagay na tinalikuran ko ng matagal. Bumalik ako sa pagpipinta, isang bagay na minahal ko noong bata pa ako. Pero iniwan ng mag-asawa dahil sabi ni Enrico, frivolous hobby lang yon. Nag-enroll ako sa literature classes sa lokal na universidad. Kasamang mga tao sa lahat ng edad na mahilig sa salita at kwento. Kahit nag-volunteer ako sa shelter para sa mga pamilya sa hirap, tumutulong sa mga babaeng tulad ko na muling itinatayo ang buhay. Naging tunay na kaibigan si Sebastian. Nagla-lunch kami tuwing 2 linggo. Nagkukwentuhan. Tumatawa sa ironis ng buhay. Ang pamilya niya ay tinanggap ako ng may init na hindi ko naramdaman sa sarili kong pamilya. Tinatawag akong Tita Blondie ng mga anak niya. At iniimbitahan ako ng asawa niya sa family celebrations. Natuklasan ko na ang pamilya ay hindi lang dugo. Mga taong pinipili kang manatili, pinipili kang pahalagahan. Kay Marcel, nanatiling sira ang relasyon. Minsan siyang sumubok lumapit pagkatapos ng divorce. Pero lagi na lang superficial ang sorry niya. Parang guilt-driven kaysa genuine remorse. Pinanatili ko ang cordial distance. Hindi ko sinara ang pinto ng tuluyan. Pero hindi rin nagpanggap na okay lahat. Siya ang kailangang gumawa ng totoong trabaho para maibalik ang tiwala. At hanggang ngayon, wala pa siyang ipinakita. Pero iba si Diana. 3 buwan pagkatapos ng huling usapan namin sa bahay. Dumating siya sa apartment ko nang walang paalam. Mapupungay ang mata. Ma, sabi niya nang buksan ko ang pinto. Kailangan nating mag-usap. Talagang mag-usap. Pinapasok ko siya. Naghanda kami at naupo sa maliit kong sala. Ibang-iba sa malalaking espasyo kung saan dati kami nagkukwentuhan ng walang laman. Nagpa-therapy ako. Simula niya, nanginginig ang kamay habang hawak ang tasa. Mula nang mag-usap tayo. Una, dahil hindi ako makatulog. Dahil kinakain ako ng guilt. Pero natutunan ko maraming bagay tungkol sa sarili ko. Kung bakit ko ginawa ang ginawa ko. Tiningnan ko siya ng tahimik. Binigyan ng space. Narealize ko na buong buhay ko. Sinusubukan kong maging sapat para kay Dad. Lagi siyang mahigpit, demanding. Akala ko, kung gagawin ko ang gusto niya, kung kakampi ako sa kanya, makikita na niya ako. Makukontento na siya sa akin. At naging sapat ka ba? Tanong ko ng mahina. Umiling si Diana, tumutulo na ang luha. Hindi. Kahit tagatapos ng lahat ng ginawa ko, kahit pinili ko siya kaysa sayo, pareho pa rin siyang malayo at malamig. At ngayon, narealize ko na ang tanging nawala ko, ay ang tanging taong talagang nagmamahal sa akin ng walang kondisyon. Ikaw. Hawakan ko ang mga salita niya. Pero hindi ako nagmadali na aliwin.
Kailangan niyang maramdaman to ng buo. Nag-usap ako sa mga anak ko, ituloy niya. Sinabi ko ang totoo kung ano ang ginawa ko, kung paano ko tratuhin ang lola nila. Alam mo ba kung ano ang tinanong nila? Tinanong nila kung bakit. Bakit pinili ko ang pera kaysa sayo? At wala akong magandang sagot. Ma, dahil wala talagang magandang sagot, Diana. Huwag mo muna akong putulin, please. Huminga siya ng malalim. Gusto ko lang malaman mo na nag-testify ako. Sinabi ko sa abogada mo ang lahat ng alam ko tungkol sa mga galaw ng assets ni Dad. Binigyan ko ng access ang mga dokumento na meron ako. At binriya ko ang contact kay Dad ng tuluyan. Dahil na-realize ko na kung patuloy akong magiging anak niya sa paraang inaasahan niya, hindi ako magiging taong gusto kong maging. Ang nanay na deserve ng mga anak ko, ang anak na deserve mo palagi. Tumulo na rin ang luha ko. Ngayon, hindi ko inaasahan na mapapatawad mo agad, sabi ni Diana. Alam ko na hindi ganyan yon. Alam ko na ang pagpapatawad ay kinikita sa paglipas ng panahon. Sa consistent na actions, hindi lang salita. Pero gusto ko lang malaman mo na gagawin ko ang trabaho. Magiging mas mabuti ako. At kung bibigyan mo ako ng kahit maliit na pagkakataon, gusto kong simulan nating muling itayo ang relasyon natin. Hindi yung dati, dahil siyang sira na yon matagal na, kundi bago, batay sa honesty at mutual respect. Tiningnan ko ang anak ko nang talagang tinitingnan. Nakita ko sa mata niya ang isang bagay na wala noon. Genuine humility, tunay na pagsisisi, at higit sa lahat, tunay na pagnanais na magbago. Diana, sabi ko sa wakas, pinahahalagahan ko ang honesty mo. Pinahahalagahan ko na gumawa ka ng totoong hakbang para ayusin ang mga bagay. Pero tama ka sa isang bagay, ang pagpapatawad ay tumatagal, at ang tiwala ay mas matagal pa. Tumango siya, tinatanggap ang mga salita ko nang walang depensa. Gayunpaman, ituloy ko, handa akong subukan. Hindi ko ipinapangako na madali. Hindi ko ipinapangako na babalik tayo sa dati. Pero ipinapangako ko na bukas ako sa posibilidad na magtayo ng bago sa pagitan natin. Tumayo si Diana at dahan-dahang lumapit. Tinanong ng mata kung pwede niya akong yakapin. Tumango ako, at sa unang beses sa loob ng maraming taon, niyakap ko ng totoo ang anak ko. Hindi perfect o fully healing ang yakap, pero honest ito, at yon ang simula. Sa mga sumunod na buwan, tinupad ni Diana ang salita niya. Bumibisita siya linggo-linggo, dala ang mga anak. Nag-uusap kami ng totoo, hindi puro trivial, kundi tunay na bagay, ang struggles, takot, pag-asa nila. At ako, ibinabahagi ko rin ang sa akin. Sa unang beses, equal ang relasyon namin. Hindi omniscient mother at pleasing daughter. Tumatawa si Sebastian kapag ikinukwento ko ang mga bisita. Tingnan mo, Aling Blondie, minsan ang mukhang ending ay simula lang pala. Tama siya. Ang buhay ko sa 67 anyos ay ganap na iba sa inisip ko. Hindi na ako kasal sa lalaking kasama ko sa 4 na dekada. Hindi na ako nakatira sa bahay na itinuring kong tahanan ng matagal. Wala na ang perfect family na pinangarap ko. Pero may mas mahusay. Authenticity. May kalayaan akong maging ako nang walang sorry. May tunay na kaibigan. May anak na gumagawa ng mahirap na trabaho para maging mas mabuting tao. May kapayapaan. Isang hapon, habang nagpipinta sa maliit kong improvised studio, tumawag ang unknown number. Blondie, si Enrico ito. Mas malambot ang boses niya, hindi sigurado. Pwede ba tayong mag-usap? Nag-uusap na tayo. Ibig ko sabihin, personal. May mga bagay akong kailangang sabihin sa'yo. Nagdalawang isip ako. May parte akong gustong tumanggi. Panatilihin ang safe distance na itinayo ko. Pero may parte rin, yung natutunan kong kailangan minsan ang closure ng mahihirap na usapan, pumayag. Nagkita kami sa neutral na cafe. Wala sa mga dating pinupuntahan namin. Mas matanda ang itsura ni Enrico. Ang mga buwan pagkatapos ng divorce ay hindi naging mabait sa kanya. Gusto kong mag-sorry. Simulan niya ng walang paligoy. Sa lahat. Sa paraan ng pagtrato ko sa iyo sa buong pagsasama natin, sa pagtataksil, sa lahat. Ano ang nagbago? Tanong ko ng diretso. Tumigil na sa pakikipag-usap sa akin si Diana. Sabi niya nang nabibiyak ang boses. Si Marcel, nakikipag-usap siya, pero iba na. Tinitingnan niya ako nang may disappointment. Naiwan ako, Blondie, kasama lang ang pera at kumpanya ko. At narealize ko na wala sa mga yan ang yayakap sa akin kapag namamatay na ako. Hawakan ko ang mga salita niya. Pero hindi ako nagmadali na mag-alok ng comfort. Buong buhay ko, nagtayo ako ng imperyo, ituloy niya. Pero napabayaan ko ang pagtayo ng pamilya. At ngayon, nang makita ko na, huli na. Hindi pa huli para magbago, Enrico, sabi ko ng mahina.
Pero hindi rin trabaho ko na iligtas ka sa consequences ng mga pinili mo. Ikaw ang gagawa noon. Alam ko. Gusto ko lang malaman mo na nagsisisi ako. At kung pwede kong balikan ang panahon. Hindi mo pwede. Putol ko ng mahina. Wala sa atin ang pwede. Magkapasya lang tayo kung ano ang gagawin sa natitirang oras. Nagpaalam kami ng magalang. Walang pangako ng future friendship. Walang pretend na fully forgiven. Pero importante yon. Siya ang nag-first step tungo sa pagdanggap ng responsibilidad. At isinara ko ang chapter na yon ng may dignidad. Gabing yon, nakatayo sa balcony ng apartment ko. Pinapanood ang mga ilaw ng lungsod. Iniisip ko ang lahat ng naranasan. 67 taon ng buhay. 42 doon inilaan sa pagsasama na sa huli ay walang laman. Pwede kong isipin na sayang ang buhay ko. Pero hindi ko naramdaman yon dahil lahat. Pati ang sakit. Ang nagdala sa akin sa momentong to. Sa bersyong to ng sarili ko na mas malakas, mas matalino, mas tunay. Natutunan ko na hindi kailanman huli para kunin muli ang sarili mo. Na ang pagpapatawad ay para sa nagbibigay at tumatanggap. At na ang tunay na pamilya ay itinayo sa gawa, hindi dugo. Naisip ko ang mga babae sa shelter kung saan ako nagvo-volunteer. Bawat isa ay muling nagtatayo ng buhay mula sa abo. Naisip ko si Diana, ginagawa ang mahirap na trabaho para maging mas mabuting tao. Naisip ko si Sebastian, na ang katapatan ang nagligtas sa akin sa pagkawala ng lahat. At naisip ko ang sarili ko, ang blondina ko noon at ang blondine na ginagawa ko. Naintindihan ko na ang buhay ay hindi tungkol sa perfect endings. Tungkol ito sa matapang na beginnings, sa pagpayag na patuloy na lumago kahit mukhang imposible, sa paghanap ng kagandahan sa mga bitak na iniiwan ng sakit. Pumasok ako sa apartment, kinuha ang paintbrush, at ipinagpatuloy ang canvas na sinimulan kaninang umaga. Isang sunrise, mga kulay na naghahalo at nagbabago. Ang dilim na nagbibigay daan sa liwanag, katulad ko. Kung nagustuhan mo ang kwento ko, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at mag-like. Hanggang sa muli.